There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Katatanggap lang na balita ay giniit ni dating House Speaker Martin Romualdez na hindi siyang mastermind sa budget insertions at anomalya sa flood control projects. Sa isang video message giniit ni Romualdez na hindi raw siya papayag na gawin anyang scapegoat o sangkalan sa katiwalian ng ibang tao. Sabi pa ni Romualdez, hindi siya naging bahagi ng BICAM at small committee deliberations. At itinuro sina dating Senate President Cheese Escudero at dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico na siya raw gumawa ng mga budget decisions. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. However, two people were instrumental in making those budget decisions, Cheese Escudero and Zaldico, and I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public... Sinisikap ng GMA News na makuha ang panig nina Escudero at Co. Ang iba pang pahayag ni Romualdez, ihahatid namin sa inyo maya-maya lamang. Nauwi sa engkwentro ang pag-aresto ng pulisya sa isang lalaking magpaputok umano ng baril sa General Santos City. Pero sa gitna ng tensyon, isang batang babae ang nadamay at tinamaan ng bala sa ulo. Hustisya ang panawagan ng kanyang pamilya. Inaalam din kung may pagkukulang ang mga rumesponding pulis. Nakatutok si June Veneracion. Sir, may bata! Sir, may bata, sir! Natulog, sir! Sir, tama na, sir! Kahit anong pakiusap ng mga residente na wag nang magpaputok dahil baka may madamay na bata, hindi pa rin tumigil ang isang pulis at kanyang kasama. Target nila ang isang suspect na nasa isang bahay sa Purok Pandian sa barangay Labangal sa General Santos City pasado alas 11 ng umaga nitong Sabado. Nahintulang ang pamamaril ng tamaan na umunong suspect. Patay na? Dead on the spot ang 42 anyos na lalaking suspect na isang mekaniko. Hinabol umano ito ng mga pulis na rumisponde sa reklamong nagpaputok umano siya ng baril dahil sa problema sa pamilya. Ewan ko nagpaputok pa daw. Pero hindi doon sa lalaki nagpaano, kaya nag-ano lang doon sa lupa. Pero may isa pa palang patay. Natagpo ang nakahandusay sa ilalim ng higaan ang isang 12 anyos na batang babae. Tinamaan ng grade 4 student ng balang pinaniniwalaang galing sa kalibre 45 baril ng sospek. Ayon sa kanyang lola, niyakap ng biktima ang iba pang bata sa ilalim ng higaan sa gitna ng barilan. Pero siya ang tinamaan. Naigo na ako nga po sa ulo. Sa ulo, niya nilapos diri sa liyog, sir. Yang gigukos ang kaning mga bata, yang gianaw anak diritan para masipti ta diri sa ilawom sa Catherine. Naisugod pa ang bata sa ospital, ngunit binawian ng buhay habang ginagamot. Hustisya ang hiling ng kanyang pamilya. Dili jud madawat ang among pagkamata sa akong apo, sir. Di ba ang police to serve, to protect, di ba? So dapat pag ingon pa lang namo nga naay bata, dili unta sila magpabutugod kay para makadagan sa layo ang kuan ang suspect. Ayon sa Jensen Police, ginawa lang nila ang lahat para sa kaligtasan ng mga residente. We will conduct investigation pa if the police personnel exerted due diligence in trying to secure everybody doon because unfortunately residential area kasi ito. Ipinasuko na ang mga baril ng 3 pulis na rumisponde sa insidente para sa ilalim sa forensic examination. Ang initial na findings ng SOCO is that yung balang tumama sa bahay, sa wall ng bahay, ay galing sa trajectory ng baril ng suspect. Nagsasagawa na ng motu proprio investigation ang Internal Affairs Service ng PNP. Bagamat legitimate police operation daw ang nangyari, kailangan pa rin malaman kung may kapabayaan sa bahagi ng mga rumesponding pulis. Unang tanong nga dito yung bang pagpaputok mo ay tama ba? Ito ba ay matatawag mo bang defense of self na to o self-defense? Na siguraduhin na walang madadamay?
Sa National Bureau of Investigation naman humihingi ng tulong ang Commission on Human Rights para sa ginagawa nitong sariling investigasyon. Sa-subject na lang po namin ito sa ballistic test in coordination with the National Bureau of Investigation para lang po ba masiguro na magiging patas yung magiging resulta ng ballistic test na i-request po namin. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Aksidente naman sa Pagbilao, Quezon, 2 ang patay at mahigit 30 ang sugatan matapos mahulog ang sinasakyan nilang bus sa bangin. Nakatutok si Mariz Umari. Diyos ko po. Iwasan mo yan, baka mano ka ng kuryente. Sa gitna ng dilim, isa-isang iniakyat ang mga sakay ng isang pampasaherong bus na nahulog sa bangin sa Pagbilao, Quezon, bandang alas 8 kagabi. Oo nga, ang dami na iyak. Diyos ko. Lumusot dito. Pahirapan ang pag-rescue dahil bukod sa napakadilim na, may mga kable pa raw ng kuryente na lumaylay sa pinangyarihan ng aksidente. Ay, Diyos ko. Alalay, ama. Ay, Diyos ko, may sanggol. Galing umano sa Daet, Camarines Norte ang bus at papuntang Cubao, Quezon City. Kwento ng ilang pasahero, matuli ng takbo ng bus at nag-overtake pa sa ibang sasakyan. Nag-overtake siya, nag-counterflow siya. Buti pinagbigyan siya. Sinabihan na namin siya na magdahan-dahan ka, kuya. Ay, ang sabi na sa amin nung nandun sa Daet, ikot lang daw siya. Wala pa raw siyang pahinga. Okay, sir. Wala pa raw siyang tulog. Yung driver nung paalis okay pa. Pero nung nandoon na kami, lumampas na kami sa Daet, doon na siya rumaratsyada ng umo-overtake na siya. Tumakbo na sa tabi ko yung konduktor. Nung nakita kong umo-overtake yung sa 3 truck, dire-diretso na kami dun sa sa bangin. Diyos ko, ang daming bata. Nag-iiyakan ng dilim. Ayon sa Pagbilao MDRRMO, 37 ang sakay ng bus, kabilang ang konduktor at driver. 2 nasawi sa trahedya. Isinugod naman sa ospital ang mga sugatan. Kaagad ding dumating ang pamunuan ng DLTB Bus Company para makipag-ugnayan sa PNP at magpaabot ng tulong sa mga naapektuhan. Nakipag-ugnayan po kami sa mga naging biktima dito po sa ospital at hindi naman po namin napapabayaan. Tumangging magbigay ng pahayag ang driver ng bus na nasa ospital pa rin. Ayon sa LTFRB, nag-issue na ng show cause order sa operator ng bus na Del Monte Motor Works Incorporated. Isa sa ilalim din umano ang bus driver sa drug test at seminar on public safety. Samantala, bukod sa naaksidenteng bus, 8 iba pang pampasaherong bus na pagmamay-ari ng kaparehong transport firm ang sinuspende habang nagsasagawa ng investigasyon. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Wala ng 100 piso ang litro ng diesel sa ilang gasolinahan dahil sa price rollback ngayong araw. Nakatutok si Maki Pulido. Sa ikalawang sunod na linggo, malaking rollback sa diesel ang bumungad sa motorista ngayong araw. Sa anunsyo ng mga oil companies, pare-parehong nagbawas ng halos 25 pesos sa presyo ng kada litro ng diesel. Mahigit 3 piso naman ang rollback kada litro ng gasolina, habang 2 piso ang bawas kada litro sa kerosene. Sa pag-iikot ng GMA News, meron ng diesel na mas mababa sa 100 piso ang presyo kasunod ng rollback, meron na rin gasolina na mas mababa sa 90 pesos. Pero di pa rin daw ito afford ng ilang tsuper. Hirap pa rin. Di pa kaya. Babaan pa ng konti para kaya na. Parang wala parang epekto sa amin. Ang rollback kasi ang liit. Ang inanunsyong rollback ng mga kumpanya ng langis, kapareho sa presyong inanunsyo ni Pangulong Marcos. Sabi ng Department of Energy ay kailangang sundin ng mga kumpanya ng langis ang computation ng gobyerno sa rollback o price increase, alinsunod sa police power ng gobyerno, batay sa Executive Order 110 na nagdeklara ng National Energy Emergency. Paliwanag ng isang energy expert, hindi naman ito price cap, kung saan tinatakda na ang presyo ng pump price. Iisang computation lang naman daw ang ginagamit ng DOE at ng oil companies kung may rollback o pagtaas ng presyo. Pero dati kung pinakikiusapan pa ang mga oil company kung may pagkakaiba sila sa computation ng DOE, ngayon puwersado na silang sumunod sa kwenta ng DOE. In an environment where high oil prices are prevailing, all the more it's very important that we adhere strictly to the benchmark that we have been using. Wala dapat labis, wala dapat sobra.
Nakaabang ngayon kung ano ang magiging resulta ng presyohan sa world market. Sa kabila ng pag-atake ng Amerika sa isang Iran flag carrier na tumawid ng Strait of Hormuz, bagyang bumaba pa rin ang bentahan ng petrolyo kahapon, batay sa Mean of Platts Singapore. Sabi ng oil industry source, kung magtuloy ang ganitong trend, posible ang isa pang rollback sa susunod na linggo. Pero kailangan pang hintayin ang resulta ng bentahan sa international market hanggang Biyernes para malaman kung may rollback ba o wala. We cannot really predict what will happen with the negotiations, and let's see how that what's the result of that. Nagtapyas naman ng 3 pesos kada kilo ang LPG ngayong araw dahil sa pagbabaraw ng shipping cost, sabi ni Arnel T ng LPG Marketeers Association. Hindi pa rin masabi kung masusundan pa ito sa susunod na linggo. 1,389 pesos ang 11 kilo cylinder sa NCR, Region 3 at 4, pero aabot ng 1,500 to 1,600 pesos sa mas malalayong mga probinsya. That is because of the drop of the crude oil last week at yun po yung naging effect or positive impact ng pagbaba din ng shipping cost ng LPG. Nag-rollback man, mahal pa rin. Kaya kahit naubusan na si Lynn, hindi muna siya makakabili. Hindi pa. Matagal pang sahod. Pag-iipunan muna, kakahoy muna kami. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Dahil hindi kontento sa rollback na yan, tuloy ang tigil pasada ng ilang grupo kanina. Ang hiling nilang 10 pisong dagdag pasahe ng mga jeepney, pinoproseso na ng LTFRB. Mula sa Mandaluyong City, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar? Yes, Mel. Muling nagprotesta ang ilang grupo laban sa anilay kakulangan ng aksyon ng pamahalaan sa anilay kinakaharap nating krisis sa langis. Kulang na kulang ang rollback na ibinigay sa atin. Dahil di kontento sa rollback sa presyo ng petrolyo ngayong araw, back-to-back ang protesta ng grupong Piston at Manibela sa Philcoa, Quezon City bilang bahagi ng panibagong nationwide strike. Kukumpara doon sa trading last week na umabot mula sa $83 hanggang $93 ang per barrel, dapat ngayon 75 pesos na lang ang per litro ng diesel. Tuloy rin ang panawagan ng Manibela na ibasura ang oil deregulation law at tanggalin ang 12% VAT at excise tax sa gasolina at diesel. Git naman ang Piston, aksyonan na ang petisyon nilang 10 pisong dagdag pasahe sa mga jeepney. Ang kasalukuyang 13 pesos minimum fare, gusto nilang itaas sa 23 pesos. Hindi pa para sa layunin na para umalwan ang buhay ng mga driver, kundi para matugunan lamang yung mas malaking halagang nawala at para tuloy-tuloy na makapagserbisyo sa taong bayan. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza, ipinag-utusan niya sa kanilang legal division ang pagproseso sa 10 pesos fare hike petition. May noise barrage naman sa Pasig. Sabay hingi ng pangunawa sa mga maapektuhang mga commuter. Pero sa ilang bahagi ng Paranaque, hindi ramdam ang tigil pasada dahil marami pa ring nasakyang jeepney. Sa Maynila, marami ring driver na hindi nakiisa sa strike. Kasi wala pa naman ho yung hanggat wala pa naman siguro mamaya-maya. Okay. Mag-umpisa, itigil ho namin. Sabi ng leader ng Manibela, may mga modern jeepney bumibiyahe dahil bahagi ng service contracting program. Pero Walang nakalagay na service contracting. Nandadaya sila. Kumikita sila sa service contracting pero hindi sila nagbibigay ng discount. Sa Commonwealth Avenue, ilang modern jeepney ang nakatupi nga ang paskil na signage kung saan dapat may nakasaad na diskwento. Boss, ba't nakatupi yung yung side sa harapan? Naano lang po yung radiator. Pero ba't nakatupi yung discount? Hindi naman po naano lang yung radiator na initan. Kuya, bakit nakatupi yung sign ng discount? Ba't nakatupi? Sir, na po kasi yung radiator, na po yung radiator, natatakpan po, baka mag-overheat po, sir. Pero nagbibigay kayo ng discount? Opo, sir. Opo, sir. Nang tanungin namin ng ilang mga pasahero, sila na po mismo nagsabi na meron na pong discount yung sinakyan.
Ngayon lang din araw po na nagkaroon ng discount eh. Nakakatulong po siya sa mga ibang estudyante na katulad ko po. Pero ang ilan, ni 5, wala daw naranasang diskwento. Wala naman pong hindi ko din po alam eh. Ganun pa rin naman po yung binayad namin. Wala naman pong sinabi na may discount. Dati po kasi 40 pesos yung bayad namin. Ngayon 45 po yung siningil sa amin. Sabi ng LTFRB, magdi-deploy sila ng mystery rider o mga tauhang sasakay sa mga service contracted na sasakyan upang masigurong nasusunod ang mga alituntunin ng programa. Ayon sa guidelines ng Service Contracting Program, lahat dapat ay may 20% discount sa pamasahe. 40% naman kung senior citizen, PWD at estudyante. At maaaring madisqualify sa programa kung walang paskil na signage at QR code. Samantala Mel, dito sa kinaroroonan natin sa isang jeepney terminal dito sa may Shaw Boulevard, kapansin-pansin na medyo kakaunti yung mga pampaserong jeep dito dahilan marahil kung kaya't nagkakaroon ng mahabang pila ng mga paserong naghahanap ng masasakyan. Tinanong natin yung ilang mga taga rito, no? Yung mga dispatcher, at ayon sa kanila wala naman daw irregular, marahil daw ay na-traffic lang yung mga supposedly jeep na gagarahe dito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Kinumpirma ng Czech Police sa GMA News na nagkaroon ng intervention kay dating Congressman Zaldico. Wala pang litrato kaugnay niyan dahil sa privacy policy ng European Union pero pupunta roon ang Justice Secretary. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng pagdududa ng ilan kung naaresto nga ba talaga si dating Representative Zaldico at kahit wala raw silang hawak na litrato o dokumento, may pagtitiyak ang Department of Justice. I do confirm na doon sa kustodiya ng Czech authorities si Congressman Zaldico. Nagsimula na ang proseso natin, no, ng gobyerno ng Pilipinas para siya ay mapabalik. Katunayan, babiyahe raw siya sa Czech Republic ngayong linggong ito kasama ang kinatawan ng PCTC o Philippine Center on Transnational Crime. Ikinakasa na raw ng Philippine Embassy doon ang pulong sa Ministry of Justice ng naturang bansa. Pero limitado ang impormasyong naibahagi ni Justice Secretary Vida tungkol sa pagkaaresto ni Ko na naharap sa mga kasong katiwalian sa Pilipinas. Ni wala nga raw litrato o dokumento na magpapakita nito. May rule kasi sila, no, na sa European Union may data privacy po. So wala pong dokumento, wala po na picture na makakapag-confirm. Meron po kasing ganon. They would neither confirm or deny on all these matters. So ginagalang po natin yung kanilang mga prosesong ito at mga rules na ganito. Pero may isang detalyeng naibahagi si Vida. May kasama raw si Ko noong maaresto ito. Ang masasabi ko sa inyo, may kasama siyang isa, Pilipino, pero walang arrest warrant. Lalaki. But it's not confirmed if it's a family member. I cannot confirm. I'm not sure. At ayaw kong mag-speculate ng impormasyon. Sa tanong kung ano ang katunayan na naaresto nga talaga si Ko, sabi ni Vida may komunikasyon daw ang Czech Republic sa iba't ibang bansa at sa PCTC tungkol sa dating kongresista. Meron ding mga abiso kasi nung siya ay nakuha sa kustodiya ng Czech Republic, nagpaabiso sa iba't ibang bansa, nagpaabiso sa atin na kumbaga parang ganito yung abiso, simpleng abiso eh. Kilala niyo ho ba itong taong to? Baka meron siyang pananagutan sa bansa niyo, ay ipag-alam nyo sa amin. Next indication is the fact that I'm going there. Diba? The fact that they're entertaining overtures of our ambassador to the Czech on this matter. Kung papahintulutan ng Czech Republic, susubukan daw niyang makita ng personal si Ko kapag nasa Prague na. Hindi raw niya masabi kung gaano katagal ang magiging proseso pero may ilang pamamaraan raw silang nakikita para mapabalik sa bansa si Ko. Pinakamabilis na paraan daw ang deportation. Makatutulong rin daw ang pagiging signatory ng Pilipinas sa Czech Republic sa United Nations Convention Against Corruption o UNCAC at ang aniyay magandang samahan ng Pilipinas sa Czech Republic.
Batid daw ng gobyerno na may mga hakbang na maaaring gawin si Ko para malabanan ang pagpapabalik sa kanya sa Pilipinas. Pero giit ng DOJ, kukontrahin nila ito, lalo't dapat raw nitong harapin ang mga kaso dito. Ito ay hindi papayagan ng gobyerno ng Pilipinas. Mananalo tayo dito. May babalik natin ang akusadong si former Congressman Saldico. Sa email na pinadala sa GMA News, sinabi ng Ministry of Justice ng Czech Republic na hanggang hindi pa tiyak ang status ng kaso ni Ko, hindi pa sila magbibigay ng anumang detalye. May coordination na raw sila sa kanilang Ministry of Interior at Czech Police. Sa pagtatanong naman ng GMA News, sa head ng Press Department ng Czech Police, kinumpirma niya na nagkaroon ng intervention pero wala raw siyang espesipikong impormasyon dahil hindi sila gumawa ng investigasyon ukol dito kundi ang kanilang Ministry of Justice. Tinanong din ng GMA News sa German Border Police pero hindi raw nila kukumpirmahin o itatanggi ang impormasyon. Hindi raw sila pwedeng magkomento sa mga individual na kaso dahil sa data protection at personal rights. Ayon kay Ombudsman Jesus Crespin Remulla, importanteng madala sa Pilipinas si Ko para maisailalim sa jurisdiction ng korte. Sa ngayon, itinuturing na si Ko na fugitive from justice. Maaari rin daw nilang ipatawag si Ko na nasa gitna ng usapang korupsyon sa mga flood control project. Itong pagkahuli sa kanya ay kinakailangan ma-convert natin into our jurisdiction yung kanyang tao. Yung kanyang pagkatao makuha natin dito. Yung kanyang status as a fugitive ay mapalitan na within our jurisdiction na. That's the first thing that we are concerned with. That's why when we were told that the Executive Department is sending a delegation there, syempre natuwa naman kami. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Humingi naman tayo ng update tungkol kay Congressman o dating Congressman Zaldico mula kay GMA News stringer Andy Peñafuerte. Live mula sa Prague sa Czech Republic. Andy? Ang dating impormasyon ng hawak ng gobyerno, meron daw Portuguese passport. Itong si Ko. Kanina, nakausap mo, di ba, yung Portuguese embassy dyan sa Prague. Anong binigay nilang impormasyon sa'yo tungkol sa umano'y Portuguese passport ni Ko? Andy? Well, kanina po muna tayo sa Czech Republic. Ayon dun sa source na ating nakausap, walang eligibility doon sa kanilang citizens registry. Ibig sabihin niyan, walang Portuguese passport yung dating kongresista. Ayon dun sa ating source, sa civil registry nila nakikita yung mga citizen nila na nabigyan ng citizen card o ng passport. Kaya naman daw nung mabalitaan nila, yung nangyari dito sa dating kongresista, dahil nabanggit yung pangalan ng kanilang bansa at pati na rin yung sa ating email request sa kanila kahapon, sinuri ng source natin na yan, yung kanilang citizens registry at doon nila natukoy na wala yung pangalang Elizaldico doon sa kanilang database. Pero patuloy pa rin daw nilang sinicheck yung pangalang Elizaldico dahil posible umanong nakakuha siya ng citizenship pero hindi pa siya nabibigyan ng passport. Pero ang malinaw sa ngayon, sinabi ng ating source dito sa Portuguese Embassy sa Prague, walang Portuguese passport yung dating kongresista. Nabanggit mo yung citizenship, Andy? Kung wala siyang Portuguese passport, yan ba ibig sabihin nun? Meron siyang golden visa. Ano yung implikasyon nito sa plano ng gobyerno ng Pilipinas na hilingin ang kanyang pagpapadeport? Andy? Mel, isa yan dun sa ating mga nilinaw dun sa ating source. Pero ang sinabi niya, hindi raw nila sakop yan. Tungkol dun sa golden visa, tinanong kasi natin kung ano yung ibig sabihin ng golden visa. Ang sabi ng ating source ay hindi na raw nagbibigay ang Portugal ngayon ng golden visa. Kaya naman, tinanong natin kung mag-verify ba nila yung status ng umano'y golden visa dito ng dating congressman. So, sabi, hindi raw nila mag-verify yan dahil hindi naman daw sila yung nagbigay kung totoong merong ng golden visa itong si Ko. Halos isang linggo na mula nang mapabalitang nadakip at na-detain dyan sa Czech Republic si Ko. May inilabas na bang bagong impormasyon tungkol dyan ang Czech government? Andy?
Well, ito nga sa likuran ko ay tanggapan ng Czech Ministry of Justice. At kanina, sinubukan natin kausapin yung mga tagapagsalita nila. Pero tumanggi silang humarap sa camera. Sabi naman nila sa atin ay sasagot naman daw sila din sa mga email natin sa kanila. Meron tayong isang pending na email na kakasend lang natin sa kanila kaninang umaga. At hinihintay natin ang sagot nila dahil sa ating mga panibagong tanong. Ang huli natin nakuha mula doon sa MOJ kahapon ay hindi raw muna sila magbibigay ng iba pang detalye at impormasyon hanggat hindi pa verified yung status ng kaso ng dating kongresista. Yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Prague. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Andy Peña Fuerte live mula sa Prague, Czech Republic. Good evening mga kapuso! Big preparations for his big break. Ang focus ngayon ni Anton Vinzon na bibida sa upcoming Kapuso series na Kamao. Bukod sa matinding physical training dahil sa role, may mas challenging pa raw para sa kanya. Makichika kay Nelson Canlas. Mula sa karakter ng palabang prankster at vlogger na si Dagul sa mga batang riles. Ngayon, gaganap naman bilang isang young boxer si Anton Vinzon sa upcoming Kapuso series na Kamao. Sa pictorial ng serye kahapon, mapapansin na ang ilang pagbabago sa physique ni Anton. From baby fats to toned bod. Bunga raw ito ng araw-araw na gym at boxing training. Tumatakbo rin siya everyday for stamina. Ilan lang ito sa demands ng kanyang role. Everyday po talaga ako nag-workout with my dad. Kasi, opo, kasama yung papa ko. Para siyang, hindi ka pwedeng oo nga, bawal talaga yung excuse. Sabi niya, anak, dapat mag-gym ka araw-araw. Kasi, big break mo to, show mo to. Kaya pagbutihin mo lang talaga. Pero ayon kay Anton, hindi ang physical training ang pinaka-challenging para sa kanya. Lalo't kasama niya ang ilan sa mga tinitingala niya sa industriya ng pag-arte. Kabilang na sina Ami Austria, Wendell Ramos, Neil Ryan Sese, at ang kanyang ama na si Roy Vinzon. Siyempre yung kasama ko yung mga veteran actors. Doon talaga ako yung nakakabahan. Kasi oo, first day ilang cuts ako kay Papa. Kasi yung pressure ko, yung kay Papa, first time ko lang nakaisena si Papa. Iba pa rin yung nag-eksena ko siya as lolo. Hindi ko naramdaman talaga na nalolo ko siya nun. Nasa wishlist ni Anton ang maka-training niya sina Kapuso young boxer Eman Baco sa Pacquiao at kaibigan niya and co-actor sa mga batang riles na si Rahil Birria. Siguradong mas makakadagdag daw ng confidence niya sa kanyang pagganap kung mai-impart ng dalawa ang kanilang kaalaman sa sports. Sabi daw nila na may fight daw siya. So, sana pagbalik niya, sana matulungan niya ako, maturuan niya ako ng mga moves niya. Tapos si Rahil, gusto ko rin matuto sa kanya about boxing. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, para dapat sa lipat bahay pero nagagamit din sa krimen ang natuntong close van sa Bulacan. Dito umano isinasakay ang ilang nakaw na motorsiklo. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Napasugod sa Bustos, Bulacan ang PNP Highway Patrol Group. Nang itawag sa kanila ang close van na ito na ilang araw nang abandonado sa tabing kalsada. Dalawang lalaki raw ang nakitang nag-abandona nito sa area. Hindi kalayuan, nadakip ang unang suspect at ikinanta nito kung saan nakatira ang kanyang kasama. Ayaw magsalita ng mga dinakip pero ayon sa HPG, umiikot daw ang grupo sa mga komunidad at kapag may nakitang motorsiklong nakaparada, tatangayin nila ito sakay ng close van. Based sa impormasyon po na nakuha po natin, ito pong kanila pong nirentahang truck ay ginagamit pangkarna po ng mga motorsiklo, particularly dito sa Central Luzon area. Doon na po maaaring i-chap-chap, ibenta at ibiyahe sa malayong lugar. May mga sitwasyon na po tayong na kung saan nakaka-recover tayo ng motorsiklo na galing sa Luzon na napupunta sa Mindanao at Mindanao na napupunta sa Luzon. Sa investigasyon pa ng HPG, natuklasan na ang close van na pinagsasakyan ng mga ninanakaw ng mga motorsiklo nakaalarma at matagal na nilang hinahanap. Nagkaroon din ng backtracking ang ating pong PNP HPG at through CCTV footage na nakita at natunton ito pong truck. Inupahan daw ang truck para gamitin sa lipat bahay pero ang nangyari,
na iba ang ruta ng pupuntahan ng itrack sa GPS ng may-ari hanggang sa tuluyan ng tangayin ng mga umupa. Nagulat mismo yung may-ari ng truck na ito na malayo na dun sa napagkasundoang area kung saan lang gagamitin itong truck. Muling nagbabala ang HPG sa mga nagpapaupa ng mga sasakyan. I-double check ang pagkakakilanlan ng uupa at mag-report agad sa pulisya. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Definitely forthwith o agad-agad daw na magko-convene ang Senado bilang impeachment court sa sandaling iakyat na ng Kamara ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Senate President Tito Soto. Nakatutok si Ian Cruz. Sakaling iakyat ng Kamara sa Senado ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, agad magko-convene ang Senado bilang impeachment court ayon kay Senate President Tito Soto. Definitely forthwith. As soon as the Senate receives it, I will inform the Senate and refer it to the Committee on Rules. April 22 at April 29 ang mga susunod na impeachment hearings ng House Justice Committee. Sa May 4 naman magpapatuloy ang sesyon ng Kongreso na tatagal hanggang June 5. By May 4, if we receive the articles of impeachment, then we will immediately convene as an impeachment court. Kung mangyari yan, Mayo rin ay masisimulan anya ang impeachment trial. Within a month, matagal na yun. Matagal na yun. Ako, tingin ko mga in a matter of 2 weeks, more or less 2 weeks, siguro nakahanda na yun. Sa kaso ni dating Chief Justice Renato Corona, December 13 natanggap ng Senado ang reklamong impeachment at kinabukasan ay nag-convene na ito bilang impeachment court. Dahil sa Christmas break, kaya January 16 na nagsimula ang impeachment trial. Sa panukala ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na kailangan pang aprubahan ng mayorya, ikakasa ang trial mula alas 2 ng hapon kung Lunes, Miyerkules at Biyernes at mula alas 3 ng hapon naman ng sesyon kung Martes at Huwebes para hindi mapabayaan ang paggawa ng mga batas. Dati nang binigyan ng legal guidance ng ilang maestrado si Soto dahil hindi siya abogado tulad ng mga dating impeachment presiding officer. Importante rin na may brush up ako doon. I don't see a problem with that. The important thing is that the presiding officer knows what's going on and what will go on. Ayon kay Soto, napag-usapan na nila ang posibleng impeachment trial sa pulong kasama ang siyam na majority senator. So yun ang isa sa mga pinag-usapan namin, and that's the reason that I hosted a dinner, yung mga preparations sa Senate. Sinagot niya rin ang pahayag ng ilan na tiyak ng boboto ang ilan sa mayorya para ma-convict si Duterte. Yung mga maruruming aligasyon, iwan na lang natin sa basurahan kasi maling-mali yun sapagkat it could go both ways. And I would like to think that all 24 senators are impartial and should be and must be impartial. Lahat yan, mayorya man o kahit mga kilalang kaalyado ng bise. That's for their own lookout whether they are showing impartiality or not. That's for everybody's own lookout. But as I said, I've been involved in 2 impeachments already. And more or less, we should know how to act and to contain ourselves. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Tinawag ng palasyo na tagapagpakalat ng fake news si dating presidential spokesperson Harry Roque. Kasunod yan ng pagkontra nito sa Pangulo na nahuli na si Zaldico. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kay Pangulong Marcos mismo nang galing ang anunsyo na naaresto ng puganting dating congressman na si Zaldico. Gayon din ang mga update ukol dito. We will bring Zaldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Pero ang mga pahayag na yan ng Pangulo, kinontra ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Kaya nga sinabi kong fake news dahil ako may personal akong pagkakaalam na hindi siya naka-detain. He is free as a bird, okay? Hinahamon ko si Bongbong Marcos, sige nga, pakita nga ng record at saka o larawan man lang ng mga parehas itong Zaldico. Sabi pa ni Roque, nanggaling raw mismo kay Zaldico ang kumpirmasyong hindi siya nakulong o nakakulong. Sagot ng palasyo. Ang Pangulo po ay nagsalita na
Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? Pero hanggang ngayon wala pa rin nilalabas sa anumang larawan ni Ko habang nasa kustodiya ng Czech Republic mula nang mahuli siya noong Huwebes. Kasi mayroon pong ibang country na involved. So maingat po ang gobyerno sa pagbibigay ng anumang anunsyo. Hayaan na lamang po natin na magtrabaho ang ating gobyerno at muli si Secretary Vida po ang maaaring sumagot sa iba pang mga katanungan. Tinitiyak naman daw ng gobyerno ang kaligtasan ni Ko oras na makabalik ito ng bansa. The government will always assure the safety and that the needed protection to be given to Saldico. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Out and about ang ilang Sparkle Boys na nag-share ng kani-kanilang plano ngayong tag-init. Nag-flex pang iba ng beach-ready bods. Makichika kay Nelson Canlas. Absolutely lit! In their fit bod ang Sparkle Boys na sina Anthony Constantino, Vince Maristella, Anjay Anson at Matthew Uy sa kani-kanilang IG photos. Sakto ngayong summer heat is on. Si Anthony pa Los Angeles, California soon for some fun. This summer, of course, it's super hot, guys. I'm going to be going to the beach, of course, getting more dark. Working out. I have a LA trip planned soon. Beach trip din ang gustong gawin ni Matthew ngayong tag-init. Plano ko magdagat since hindi pa ako nakapagdagat. More papawis naman kay Vince na abala sa kanyang upcoming race. Kasama si Never Say Die star David Dicauco. I'm gonna compete in Hong Kong this coming May 9. I'll be racing with David. I'm really excited na mabeat namin yung record. Idol niya nga raw si David na nababalanse ang work at fitness life. Gaya ni Vince, hindi rin sa beach ang summer plans ni Anjay, kundi hiking with friends. Nagpa-plan kami ng mga friends ko na mag-hike. Mag-hike kami sa Pulag. So, para maiba naman. But wait, there's more. Dahil nasa summer list din ng apat ang upcoming Sparkle Run this May 30 sa Quirino Grandstand. Open na ang registration para sa mga gustong makitakbo sa inyong paboritong stars. Present din ako sa Sparkle Run. Make sure you guys are there. I'll see you guys there. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Desidido na raw si Naga City Mayor Leni Robredo na hindi tumakbo para sa national position sa election 2028. Ayon sa alkalde, marami pang kailangang ayusin sa Naga at masyadong maikli ang 3 taon para matupad ang mga programa para sa lungsod. Mas matimbang daw para kay Robredo na tumakbo sa ikalawang termino bilang alkalde ng Naga City. Naniniwala raw si Robredo na marami pang iba na karapat-dapat para sa posisyon. Sigurado na ako sa sarili ko na din ako ma-national. Ako most probably masik pa ako ng second term. Aware man ako na may mga gustong magdalagan pa ako. Mm-hmm. Pero kuya, mas ako si Kaipuhan ni Moon Pornaga. Para makamenos gastos ngayong mahal pa rin ang langis, ginawa ng libre sa loob ng 1 buwan ang toll ng mga sasakyang naghahatid ng mga produktong pang-agrikultura. Kung tawid dagat naman, piso na lamang ang dating 500 pisong bayad sa terminal. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mula sa Nueva Vizcaya ang mga tindang kamatis ni Angeline sa Balintawak Market. Ang mga ibinebenta naman niyang sibuyas, tawid dagat pa mula sa Mindoro. Kaya kahit 2 magkasunod na linggo nang nagmura ang petrolyo, bitin pa rin yan para mabawi ang ibinigat ng gastos sa delivery. Tumaas po siya ng 15 gawa nga po sa gas. Doon po tayo nagkaanuhan. Pero pag medyo bumaba po, baka sakaling bumaba rin po yung kamatis natin. Kaya makakatulong kahit paano ang libreng toll sa mga sasakyang nagbabiyahe ng mga produktong pang-agrikultura simula kahapon April 20. Kabilang dyan ang mga kargang gulay, prutas, bigas, karne, itlog at isda, pati mga may kargang fertilizer at pesticides at farm machinery. Tatagal ng 1 buwan ang libreng toll na maaaring mapalawig pa. Instead na discount, naging free toll na, 100%. Ang trucks na dumadaan mula norte papunta sa markets dito sa NCR, mula 1,500 to 3,000 pesos yan ang natitipid ng mga trucks. Depende ho sa class. Malaki po sa araw-araw na toll.
411 araw-araw. Pagkakarga ko ngayon, kalahati, 11,000. Full tank namin yon. Dati lang na kulang sa 6,000, ngayon 11. Para makalibre ng toll, kailangan lang ng kopya ng ORCR, business permit, valid ID at picture ng may-ari ng sasakyan, driver at ng truck. Mababawasan ng gastusin. So, pag bumaba yung gastusin, ngayon, may chance sila para bilhin yung mga produkto doon sa mga production areas natin. Para sa mga agri-products na tawid dagat, ginawang piso ang dating 500 pesos na terminal fee. Dati 500 pesos plus peso per arrastre fee, ngayon po piso na lang. Ang para makatulong din po sila sa ating agricultural products po, no? Para makarating din po dito at ibang islas po ng ating na bansa. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Mula stable ay ginawang negative ng Fitch Ratings ang outlook nito sa Pilipinas. Ayon sa Fitch, malaki ang epekto sa Pilipinas ng giyera sa Middle East dahil sa pagdepende natin dito sa energy imports at posibleng paghina ng remittances mula roon. Sa kabila niyan, inaasahan ng Fitch na mananatiling malakas ang medium-term growth o paglago ng bansa. Tinatayang lalago ng 4% o 4.6% ang kita sa produkto at serbisyo sa bansa o ang gross domestic product ngayong taon. Nananatili namang BBB o good credit quality ang credit rating ng Pilipinas o yung kakayahan nitong bayaran ang mga utang. Sabi naman ng palasyo, nananatili ang tiwala ng mga investor sa Pilipinas. Ito po ang sinasabi ng Department of Finance. Ang negative outlook, it does not mean a downgrade is imminent. Fitch also explicitly highlighted the government's decisive and proactive response to global challenges, particularly the energy shock. Mula stable ay ginawang negative ng Fitch Ratings ang outlook nito sa Pilipinas. Ayon sa Fitch, malaki ang epekto sa Pilipinas ng giyera sa Middle East dahil sa pagdepende natin dito sa energy imports at posibleng paghina ng remittances mula roon. Sa kabila niyan, inaasahan ng Fitch na mananatiling malakas ang medium-term growth o paglago ng bansa. Tinatayang lalago ng 4% o 4.6% ang kita sa produkto at serbisyo sa bansa o ang gross domestic product ngayong taon. Nananatili namang BBB o good credit quality ang credit rating ng Pilipinas o yung kakayahan nitong bayaran ang mga utang. Sabi naman ng palasyo, nananatili ang tiwala ng mga investor sa Pilipinas. Ito po ang sinasabi ng Department of Finance. Ang negative outlook, it does not mean a downgrade is imminent. Fitch also explicitly highlighted the government's decisive and proactive response to global challenges, particularly the energy shock. Mga kapuso, may pwedeng makitang mga bulalakaw bukas, lalo na kung maganda po ang panahon. Bukas, April 22 kasi, ang peak ng tinatawag na Lyrid Meteor Shower. Ayon po yan sa Pag-asa, pwede itong abangan pasado alas 9 ng gabi hanggang pasado alas 5 ng madaling araw. Kung maaliwalas ang panahon at hindi magiging maulap, maaaring masilayan ng nasa 18 meteors o yung bulalakaw kada oras. Patuloy na nararanasan ng maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil pa rin sa easterlies. Kanina po, naitala ang 42 degrees Celsius sa Apari, Cagayan at San Jose Occidental, Mindoro. Posibleng maulit yan sa Apari bukas. 41 degrees Celsius naman sa ibabang bahagi ng Cagayan at Mindoro provinces, Puerto Princesa, Palawan, pati sa Zamboanga City. Base naman sa datos ng Metro Weather, umaga bukas walang ulan sa halos buong bansa, maliban sa ilang panig ng Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago at Ilocos Region. Bandang hapon, mas marami na ang posibleng ulanin sa Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa sakaling may pagbaha o landslide. Posible rin ulanin ang ilang bahagi ng Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soc-Sargent. Mababa dyansa ng ulan sa Metro Manila pero magdala pa rin ang payong na panangga sa matinding init ng tirik na araw. Nagbitiw si Secretary Carlito Galvez Jr. bilang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Sa isang pahayag, sinabi ni Galvez
na kailangan daw niyang tutukan ang kalusugan ng kanyang asawa, pati na rin ng kanyang pamilya. Itinalaga sa naturang pwesto si Galvez noong 2018 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Tumayo rin siya bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Noong COVID-19 pandemic, nagsilbing vaccine czar si Galvez. Natakda siyang palitan ni dating Interior and Local Government Secretary Mel Sarmiento. Bukas na ibababa ang desisyon ng ICC Appeals Chamber kaugnay ng pagkwestiyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa jurisdiction ng ICC. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nagrally sa harap ng Supreme Court ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Panawagan nila, desisyonan na ng Korte Suprema ang habeas corpus petition para iuwi ng gobyerno si Duterte sa bansa mula sa pagkakadetine sa International Criminal Court o ICC. Bukas naman, inaasahang magbababa na ng desisyon ang ICC Appeals Chamber tungkol sa pagkusyon ng kampo ni Duterte kung may jurisdiction ng ICC sa kanyang kasong crimes against humanity of murder and attempted murder. Matatandaang noong nakaraang taon, ibinasura ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang pagkwesyong ito ni Duterte at sinabing may jurisdiction ang korte sa mga sinasabing krimen na nangyari ng miyembro pa ang Pilipinas ng International Criminal Court. Pero inapila ito ng kampo ni Duterte at iginiit na nag-withdraw na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Punto ni Attorney Gilbert Andres, isa sa mga common legal representatives ng mga biktima, may mga probisyon sa Rome Statute para sa mga sitwasyong kagaya ng kay Duterte. Yung pinaka-safeguard dyan, yung una, yung nasa Article 127, Paragraph 2 mismo on withdrawal. Kasi ang pag-withdraw po ng isang state ay hindi po nakaka-prejudice, hindi po dapat naka-apekto. Doon po sa tinatawag na any matter already under the consideration of the court. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni Duterte, na anuman daw ang kalabasan ng kanilang apela, dapat daw tandaan ng mga Pilipino na mismo si Pangulong Marcos sa pamamagitan ng Solicitor General ang nangatwira noong March 2023 na walang jurisdiksyon ang ICC sa tinatawag na war on drugs. Sakaling pagtibay ng Appeals Chamber ang naunang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1, tuloy ang proseso sa ICC laban sa dating Pangulo. Pero kung pumanig ang Appeals Chamber sa depensa sa proseso ng ICC, bibigyan ang Pre-Trial Chamber ng sapat na panahon para magpasya ng susunod na mga hakbang. Dagdag ni Andres, meron pa rin naman daw remedyo ang mga biktima ng war on drugs. Tinukoy niya ang konsepto ng universal jurisdiction. Mayroon pong mga ibang bansa, kagaya po sa Europe at sa West, na mayroon po silang mga batas kung saan krimen pa rin po ang international crimes such as crimes against humanity kahit saan man po ito ginawa. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Hiniling ng Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council na ipa-freeze ang mga ari-arian ni dating House Speaker Martin Romualdez. Tinanggihan naman ito ang paalam ni Romualdez na magpa-check up sa Singapore. Nakatutok si Jonathan Anda. 7 buwan mula nang mag-resign bilang House Speaker si late Representative Martin Romualdez, inihahanda na ng Ombudsman ang reklamong money laundering laban sa kanya. Kaya hinihiling ngayon ng Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na ipa-freeze ang mga ari-arian ni Romualdez. We're waiting for the Romualdez case to start rolling, or the Romualdez cases to start rolling. And the first case would be about money laundering. It's related to corruption and money laundering. So namin ma-freeze order para mapangalagaan natin yung mga salapi na dapat na pag-aari ng bayan. Yun po yung ating hinahabol dito. Pero ayon sa kampo ni Romualdez, wala pa silang natatanggap na opisyal na abiso sa anumang application o freeze order. Kaya speculative nila ang pagsasabing may nakaumang ng ganyan. Wala rin umanong reklamo laban kay Romualdez sa Ombudsman o kahit anong korte. Kung may reklamo na, sasagot nila sila sa tamang forum. Samantala, humiling na ang Ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kay Romualdez. Kasunod yan ng pagpapaalam nito na magpapa-check up sa Singapore na tinanggihan na ng Ombudsman. Hindi namin siya pinaalis, hindi namin pinayagan na ma-lift yung bulletin niya kasi nga naka-lookout order because we've been investigating him actively. Baka hindi na bumalik eh. Para namang sobrang coincidental na nahuli si Saldico sa Europe
bigla siyang aalis. Gate ng kampo ni Romualdez, hindi ipinagbabawal ng lookout bulletin order ang pag-a-abroad. Nire-require lang nito ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Kaya nga kumuha ito ng Travel Authority mula sa liderato ng Kamara na aprobado na mula April 20 hanggang May 4, 2026 ang paalam niya para sa long overdue follow-up sa kanyang angioplasty surgery. Sabay tiyak na babalik sa Pilipinas. Pero sa ngayon ay nasa Pilipinas pa siya ayon sa kanyang kampo. Samantala, tinanong ng media si Remulla kung hihingi rin ng ombudsman ng freeze order sa mga ari-arian naman ni dating Senate President Cheese Escudero. We will get there also. Papunta rin tayo dyan. Active pa rin ang investigation. The papers are being prepared as we speak. That's why the complaint will soon be on the stage of preliminary investigation. Kaugnay naman ang mga sinabi ni Ramil Madriaga sa impeachment hearing sa Kamara na nagbagsak siya ng bags na may milyong-milyong piso sa parking lot ng ombudsman noong December 2022. Binabalikan na ang mga kuha ng CCTV. We are trying to look at the records of the CCTVs. If they're still existing, they're still trying to review it. We're doing our own thing here to check the veracity of the statements of Mr. Madriaga. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Emergency! Emergency! Sobrang di nyo kasi kakayanin ang bigating cast ng upcoming Kapuso medical drama series na Code Gray. Kilalanin sila sa chika ni Nelson Canlas. High spirits ang ilang Kapuso stars nang magsama-sama kanina at ipinakilala bilang mga magsisiganap sa upcoming Kapuso medical drama series na Code Gray. Pagbibidahan ito ni Alden Richards bilang si Dr. Grayson Lozano. Ilalabas sa kwento ang ilang masalimuot na bahagi ng kanyang buhay na sasabay sa kanyang pagiging isang medical practitioner. Bibida rin sina Andrea Torres, Faith Da Silva, Shuvi Etrata at Allen Ansay. Sobrang excited po, especially working with Kuya Alden. So, it's a dream come true and we're just very excited to work with the cast and of course the prod. It's a role na gusto ko talagang gawin because I've always wanted to become a doctor. So ngayon, as a nurse, Makaka-relate daw sa kwento ang maraming edad. Nabasa ko ngayon yung character ko pala is kabaliktaran ni Kuya Alden. Kapatid niya ako na medyo bibigyan ng problema sa kanya. So medyo magiging ready tayo dyan. Kasi kabaliktaran din talaga ng personality ko. Makakasama rin sina Romnick Sarmenta, Joros Gamboa, Christian Bautista, Christopher Martin, John Lucas at Christopher De Leon. Finally, it's happening and first time namin magkita-kita ng mga makakasama ko dito. Of course, I'm very excited. Of course, siyempre makakasama ko ang isa sa mga iniidolo kong artista na si Mr. Christopher De Leon. Finally, for a project, it's been first time namin mag-work together. Hindi lang daw drama ang mapapanood sa medical series. Thriller at suspense din ang pwedeng asahan ng mga Kapuso viewers. Pag-amin pa ni Christopher na challenge siya sa role kahit ilang beses na raw siyang gumanap bilang doktor sa maraming pelikula. Yes, but this one's different, entirely different. Parang medyo may pagka-Dr. Jekyll and Mr. Hyde. I think. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Umano'y yaman ni Vice President Sara Duterte ang tututukan ng House Justice Committee sa impeachment proceedings bukas. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Hawak na ng House Committee on Justice ang ilang statements of assets, liabilities and net worth ni Vice President Sara Duterte. Sa SALE ng BISE noong 2022, ang net worth niya at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio nasa mahigit 71 milyon. Noong 2023, umakyat ito sa mahigit 77.5 milyon. Umakyat muli ang net worth ng mag-asawa noong 2024 sa mahigit 88.5 milyon pesos. Nagdeklara rin silang mag-asawa ng business interest sa ilang kumpanya, kabilang ang GenCorp Industries Inc., kung saan idineklara ni Duterte na stockholder siya mula 2021 hanggang 2024. Pero sa dokumentong ibinigay sa komite ng Securities and Exchange Commission o SEC, hindi nakalista si Duterte bilang stockholder ng naturang kumpanya. So, ibig sabihin, either hindi po talaga siya stockholder or stockholder po siya pero hindi po linista
ng kumpanya ng GenCorp, no, sa SEC, no. So ibig sabihin either the Vice President perjured herself in this particular statement in the SALN, or GenCorp Industries perjured themselves. Pinasabpina para sa hearing bukas si SEC Chair Francis Edralin Lim. Gayon din si Ombudsman Jesus Crispin Remulla para sa SALN ng Bise mula nang umupo ito sa gobyerno noong 2007 hanggang sa kasalukuyan. Isa pa sa mga sinampina si dating Senator Antonio Trillanes IV. Tetestigo siya tungkol sa mga umano'y bank account ng Bise at kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay niyang sinampina si Anti-Money Laundering Council Chair Eli Remolona Jr. na tetestigo naman sa mga iniulat sa kanila na covered at umano'y suspicious transactions na kinasasangkutan ni VP Duterte at ng kanyang asawa. Pinahaharap din bukas si Bureau of Internal Revenue Commissioner Attorney Charlito Martin Mendoza at pinadadala sa kanya ang tax records ng Bise, ni Carpio at ng mga kumpanyang konektado sa mag-asawa. Naniniwala si Rido na pag nasuri nila ang mga dokumento bukas, may makikita silang iba pang basehan ng probable cause laban sa Bise. I think as soon as we see the AMLC report tomorrow and see the SEC documents in full tomorrow po, I think we can say with great confidence na unexplained wealth, SALN violations will also rise to the level of an impeachable offense, which is betrayal of public trust. Hinihinga namin ang pahayag si Vice President Duterte kaugnay ng mga ito. Pagkatapos ng hearing bukas, ang susunod ay sa April 29 na. Nauna nang sinabi ni House Committee on Justice Chair, Representative Jervy Luistro, na ang tututukan naman sa hearing na yon ay ang banta ni VP Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Tinukoy ni dating House Speaker Martin Romualdez sina dating Senate President Cheese Escudero at dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico na siya raw na gumawa ng mga desisyon sa budget. Sa gitna yan ng pagtatanggol niya sa kanyang sarili sa aligasyong siya ang mastermind ng mga umano'y anomalya sa budget. Sabi pa niya, kung merong may command responsibility sa budget, yan daw ay ang ehekutibo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. To those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I have to say to you. I am ready to defend my name. Palaban ang mga pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez sa inilabas niyang video message ngayong hapon. Git ni Romualdez, hindi siya ang mastermind sa kontrobersya sa budget insertions at flood control projects na yumanig sa bansa nito mga nakalipas na buwan. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government. It is a product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. Kung siya raw ang mastermind, dapat daw ang distrito niya sa Tacloban ang pinaka nakinabang. Pero giit niya, wala raw ni isang ghost project sa kanyang distrito. To prove this point, I'm authorizing my staff to share and release to the public the list of all the projects in my district that the authorities may deem attributable to me. Let the public scrutinize and verify for themselves. Sa kanyang pagtatanggol sa sarili, itinuro naman ni Romualdez sina dating Senate President Cheese Escudero at dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico na siya raw gumawa ng mga desisyon ukol sa budget. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Yes, I was updated on the general outcomes of the deliberations, but I had no visibility with regard to the specific details of the discussions, including particular amendments or insertions approved during these closed-door deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. However, two people were instrumental in making those budget decisions, Cheese Escudero and Zaldico.
Kung meron daw may command responsibility sa katiwalian sa budget at sa implementasyon nito, yun daw ay ang ehekutibo. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground, than in the collegial legislative body where constitutional role is deliberation and appropriation. Sabi ni Romualdez, hindi na raw siya papayag na maging sangkalan sa katiwalian ng iba. Is that there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. May iniwan din siyang mensahe sa ombudsman na humiling ng whole departure order sa Sandigan Bayan laban kay Romualdez. What I ask of the office of the ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. This is a serious matter and it should be handled with seriousness, not with haste, theatrics, or shortcuts. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ni na Escudero at Co, pati na ng Palasyo at ang Ombudsman ukol sa mga sinabi ni Romualdez na pinsang buo ng Pangulo. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, matindi ang plot twist sa isa sa mga 2026 Physician Licensure Examinee. Wala ang pangalan niya nang ilabas ang listahan ng mga nakapasa. Yung pala, siya ang top-notcher na hindi muna pinangalanan noon. Ang kanyang kwento, tinutukan ni Mark Salazar. Ang top-notcher sa 2026 Physician Licensure Exam, name withheld lang ang nakalagay nung una. Finally, pinangalanan na siya ng Professional Regulation Commission o PRC, si Dr. Erwin Ken Parchaso. They told me the reason why my name was withheld. Sabi nila is mataas lang talaga daw yung pagitan between the first and the second. So they were kind of alarmed. Kumbaga parang ang taas masyado teka muna. Check history ba? Ikaw lang ba naka-95? I'm not sure. Ng examination? Hindi ko sure kung ano. So, pero sabi nila is one of the highest naman. Nag-oath taking kanina si Erwin kasama ang mahigit 1,000 iba pang bagong mga doktor. Pero bago ang tagumpay ni Erwin, dumaan muna siya sa lowest point sa pagduda sa sarili at pagsuko. Sa kanyang unang try daw sa licensure exam, sumabay ang balitang magiging tatay na siya habang hindi pa siya handa. During the exam, medyo ang focus ko wala na sa exam. Ang focus ko nasa girlfriend ko na she was pregnant. And then, ayun, hindi namin planado. And then, so yun, I failed. Pero sa kanyang talumpati, sinabi ni Erwin na hindi niya ipagpapalit ang nabuo niyang pamilya sa pagbubuntis ng asawa kapalit ng mailap na lisensya. Sa pangalawang subok, nag-back out siya sa kawalan naman ng kumpiyansa sa sarili. Hindi na ako confident mag-exam kasi parang sa mindset ko as time goes by, parang nakakalimutan ko na yung mga inaaral ko. And then, ayun, so minsan, kausap ko na lang si wife na mag-exam pa ba ako? Ito, ganyan. You're beginning to doubt yourself. Yeah. Confidence mo wala na? Parang wala na. Parang pababa na. Kasi meron yung mga sinasagutan ko mga samplex din noon. Ang bababa nang nakukuha ko. So kahit na nag-aaral ako, parang sabi ko, ano ba tong question na to? Di ko maintindihan. Sa pangatlong subok siya, naniwalang kaya niya. Pero nung lumabas na yung results, wala yung pangalan ko. So, ayun, umiyak ako. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Minura ko yung top 1 kasi
issue. Baka ito yung baka mataas yung score niya, kaya parang nawala ako sa curve, natanggal ako, kumbaga. Pero nung Sabado lang, nalaman niyang ang kinaaasaran niyang nameless top 1 ay siya pala. Isang school official nila ang nagbalita sa kanya. And wala akong words kung anong sasabihin ko next sa kanya. What do you mean po? He told me na ganito ganyan, pumasa ka. There was this top 1 na name withheld siya, and that's you. Sabi niya sa akin, and I was shocked, happy, confused. Roller coaster talaga. Sa kanyang talumpati rin, sabi ni Erwin, isang dekada ang naging laban at may mga gabing umiiyak siya ng patago. Nahihiya sa iba at sa sarili bilang talunan. Pero sa lahat ng panahon, hindi raw siya iniwan ng asawa na isa ring doktor. He worked hard for it. We saw it. We saw all those sleepless nights. I wake up at night, wala pa siya, nagbabasa pa. Babangon siya maaga, pupunta sa review center. He always shows up. So, he deserves all the recognition he gets. Wala pang paliwanag ang PRC kung bakit kinailangan nilang i-withhold ang pangalan ni Erwin. Pero sabi ng Philippine Medical Association, mataas nga kasi talaga ang score ni Erwin at hindi naman first time nag-withhold ng resulta ang PRC. They exercise due diligence in checking the papers and verifying yung mga results. They went through with the investigation and turned out it was okay. Sa dulo, para sa benepisyo ng lahat ang karagdagang mga doktor na ito sa ating health system na kulang sa doktor. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Congratulations sa inyong lahat. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.